Welcome sa part 3 ng ating tutorial para sa electric motor control. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa solid state relay or SSR at kung paano ito gagamitin. So ang SSR ay isang relay na gumagamit ng solid state devices or active electronic components para mag-switch on or off ng isang electric circuit. So, kadalasan na ginagamit ang solid state relay or SSR sa heater control, lighting control, motor controls at mga embedded system o kaya yung mga circuit na gumagamit ng mga microprocessors or microcontrollers. So, ano ang advantage ng solid state relay kumpara sa ordinary na electromechanical na relay? Advantage over ang unang-unang advantage ay so unang-una, no moving contacts. Dahil walang gumagalaw na component sa loob ng solid state relay, ibig sabihin ito ay mas mabilis mag switch on at off kumpara sa EMR. Tapos wala siyang contact na madaling mapudpod kumpara sa electromechanical relay. Tapos mas tahimik ikumpara sa EMR. So ang EMR kapag nag-energize, dinig na dinig yung paglagitik ng contacts. So dito sa SSR, ito ay tahimik at suitable ito na gamitin para sa mga appliances o kaya mga equipment na kadalasan ay ginagamit sa mga medical facilities. No sparking, so hindi nag-spark o kaya ay nag-arcing. So suitable nito na gamitin para sa mga hazardous or explosive na mga locations. So pangalawang advantage ikumpara sa electromechanical relay ay rugged na construction. So dahil ang mga components ng solid state relay ay nasa loob ng totally enclosed na enclosure, so ibig sabihin ito ay resistant sa vibrations, temperature,
humidity at mechanical stress. Okay. So ang pangatlong advantage ng solid state relay kumpara sa electromechanical relay ay ang tinatawag na zero voltage crossing. So kalimitan ng mga solid state relay ay mayroong tinatawag na zero voltage switching. Advantages over electromechanical relay. So ang tinatawag na zero voltage switching, ito ay ang pag-activate ng SSR kapag nasa zero ang ating supply voltage. So halimbawa, ito ang ating supplied na voltage. Okay, so ito yung supply natin. Tapos ito ang ating control input. Halimbawa, nag-switch on tayo dito. Itong portion na ito. So, dito tayo nag-switch on. Tapos, nag-switch off tayo dito. Okay, so ito yung ating on at ito yung ating off. Ito yung ating control input. So, ang tinatawag na zero voltage switching ay ganito. Magkakaroon lang siya ng output kapag nag-cross itong ating voltage sa 0 or near 0. So dito. So dito lang siya mag-switch on. Okay? Yan. So kapag nag-switch off naman tayo, kapag switch off natin yung ating control input, ang ating load current ay mag-switch off lang kapag nakatawid na siya dito sa 0. Okay? So, itong portion na ito. Yan. So, ito yung kanyang conduction na area. So, itong mula sa cycle na ito hanggang dito. So, ang advantage nito ay maiwasan yung excessive na inrush current dahil mag-umpisa lang tayo mag-activate sa pag-rise ng ating current. At dito naman sa pag-switch off niya naman, maiwasan naman natin dito yung tinatawag na voltage spike. Lalo na sa mga inductive na load, kapag bigla nating tinanggalan ng supply ang load natin, magkakaroon niya ng voltage spike dahil sa flywheel na effect. Dapat dito tayo sa zero voltage, dito natin siya to turn off. So ito ang isa sa advantage ng tinatawag na zero voltage switching na feature ng solid state relay. So ito apply ang ating tinatawag na load current. Ngayon ay titingnan natin yung mga packages ng solid state relay. So ibig sabihin yung kanyang housing or ang kanyang construction. So SSR packages. So meron tayong PCB mount na SSRs. So ito ay less than 5 amps na mga SSR. So sunod, meron tayong tinatawag na
plug-in or relay base mounted. So ito naman ay less than 10 amps yung kanyang capacity. So ito yung mga SSR na pwede nating gamitan ng relay base yung kanyang mounting. Tapos meron naman tayong for installation with heatsink. So ito ay less than 90 amps na mga SSR. So ito yung example ng heatsink na mounted na mga SSR. Itong hawak ko ngayon ay 25 amps yung kanyang capacity. So ang pinakauli ay integrated heatsink. So meron talaga siyang kasama na heatsink na. So ito naman ay para sa mas mataas na mga capacity na SSR. So ito ay nasa mga up to 160 amps na capacity. Ang SSR ay may iba't ibang type ng input at output. Input and output type. So meron tayong DC input, tapos DC din yung kanyang output niya. Tapos meron tayong DC input, tapos AC naman yung kanyang out. Tapos meron tayong AC na input at AC yung kanyang out. Okay, so itong DC output na ito, kalimitan nito gumagamit ito ng mga transistor o kaya ay MOSFET. Okay, so sa AC output naman, ito ay kalimitan triac o kaya ay ECRs or thyristors. So yan ang iba't ibang klase ng solid state relay. So ang typical na internal circuit ng SSR ay ganito. Meron tayong input circuit, tapos meron tayo ditong LED. Yan. So ito yung ating input. Tapos dito meron tayong photosensor. Tapos ito yung ating tinatawag na trigger circuit. Okay? Tapos ito ngayon yung ating
triac. Ito naman ang ating out. Okay. So ito yung ating photocoupler na tinatawag. So meron tayong isolation between input and output. Okay, so ito ay halimbawa sabihin natin meron tayong DC voltage dito. Okay, so DC input ito. Tapos dito, ito yung ating AC out natin. Okay, so dito natin nilalagay yung ating load. Okay, tapos i-series natin sa ating AC na supply. Yan, so ito yung ating AC supply. Tapos ito yung ating load. So, ang numbering ng ating terminal numbering ng ating solid state relay ay ito ganito. So, ito yung terminal number 1, number 2, number 3, at number 4. Ito yung ating pinaka SSR natin. Yan. So ito ay positive, itong negative, ito naman ay AC supply. So yan ang internal circuit ng kalimitan na DC in at AC out na solid state relay. So gagawa tayo ngayon ng ating sample na circuit diagram natin. Okay, so pagaganahin natin yung ating SSR. So typical so ito yung ating schematic. Ang ating gagamitin na solid state relay ay 24 volts DC na input. Okay, so ito ay positive. Tapos ang ating switch. Tapos ang ating SSR. Okay. Volts negative. Ito yung ating input. Tapos sa output naman natin, gagamit tayo ng 24 volts na AC. Okay, so ito yung pinaka-contact ng ECR natin. Tapos pailawin natin yung green na pilot lamp. So ito ay AC. Tapos balik tayo sa ating supply. So ang kanyang pinaka wiring diagram ay ganito. Ito yung ating SSR. One, 2, 3, 4. Okay. So ito ay
Susuplayan natin ng DC. Dadaan tayo ng switch. Ito ating negative. Tapos ito naman ang ating 24 volts na supply. Tapos ito yung ating green na pilot lamp. Okay, so ito ay 24 volts AC. Okay, so yan ang ating gagawin na circuit. Okay, so wiring natin yan ngayon. Okay, so unang-una, mula sa 24 volts pupunta tayo sa ating switch. So ito yung ating 24 volts. Ito ang ating switch na gagamitin. Okay. Tapos mula sa switch papunta sa ating positive. Okay, so ito yung dulo ng switch. Punta dito sa positive natin. Okay, tapos balik tayo sa negative. Ating negative. Ngayon, mula sa ating supply na AC, pupunta tayo sa number 1 na terminal. Okay, so ito. Ito yung ating AC galing sa ating transformer. Tapos pupunta dito sa number 1 na terminal. Yan. Tapos galing naman dito sa number 2, pupunta tayo sa ating green na pilot lamp. So ito yung ating pilot lamp. Yan, then balik tayo sa ating supply. Okay. So ito yung ating return ng ating 24 volts na AC power supply. Okay, so switch on natin ang circuit breaker. Yan. So makita natin na meron na tayong may supply ang ating DC power supply. So naka-on. So on natin ang ating switch. Okay, so nag-conduct ang ating
SSR. So makita natin na nag-on ang ating indicator. So pati ang ating load naka-on ngayon. So off natin. Yan. Okay. Yan lang po ang basic na pagwa-wiring ng tinatawag na solid state relay. So, abangan nyo po ang iba pa nating tutorial para sa electric motor control. Maraming salamat po. So, ito pala yung numbering ng ating mga terminals. So ito yung 1, ito yung 2, 3, saka ito yung 4. So yan ang standard na numbering ng mga SSR. So 3, ito yung positive, saka 4 negative, tapos ito 1 AC out, tapos 2 ito AC in, tapos ang out natin na AC rin. Okay, AC, ito yung positive, ito yung negative. Yan.